guys, mga kababayan, pag-usapan na rin natin to. Ito po ay hindi na balita, no? Ito pong bagay na to, mga kababayan, ay nakarating po sa atin kaya hinanap ko ito, no? Hindi po ito na highlight, mga ka-GPnatics, sa inis po nitong si Amy Marcos dito kay Attorney Wamil. Ay gusto raw po pala itong ipa-cite in contempt, mga kababayan. Grabe naman itong si Amy, ano? Maging ang kanyang mga staff, mga kababayan, ay bumubulong pa. Dahil nga po sa asar at hindi po nito nakuha ang kanyang gusto dahil unresponsive daw. Nakita naman natin, mga ka-GPnatics, na talagang ayaw at hindi gusto ni Amy kung paano po yung paraan ng pagsagot, mga ka-GPnatics, nitong si Amy, Attorney Wamil. Di ba? Hindi gusto ni Amy yan. Ito nga po, balikan natin. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa eh. Naaway mo ko lagi eh. Sorry po, Your Honor. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Hindi, kahapon nandito si Alaga 143. So, on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Binalikan ko lang to, guys, ha? Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na mainit personal yung debate. use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody. Di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang yan po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa eh. Naaway mo ko lagi eh. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no circular? po. Yun po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or... liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Hindi Pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po. of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with Senator apologies Judge po, Your Honor. Marcos. Yung isa sa mga staff ni Senator Amy Marcos
asking or advising her na i-cite in contempt itong si Wamil or itong witness. Although hindi siya kita sa television, pero we're just sitting near the gallery or doon sa sidelines, and nakita natin yung pag-call out or pagtawag nitong staff ni Senator Amy kay doon sa kanyang boss nga, no? So earlier pinoint out din or question ni Senator Risa Ontiveros yung witness na isang CPA lawyer if he's aware of the government accounting code, which he said na aware siya, and that based on that law, hindi lang disbursing officer responsible pagdating dito sa pag-release or paggamit ng confidential funds or public funds. Bilang head of the agency, responsable rin yung department head or yung pinuno ng ahensya, no? So as That, we actually saw part of what went on when Senator Amy Marcos was arguing with the witness. We saw someone in like a white barong go down, parang security guard ba? And then Senator Amy looked up. So that was the incident, no? When the staffer urged her boss, Senator Amy Marcos, to cite Attorney Wamil for contempt. Grabe, no? Yun pala yun. Tama ka dyan, no? Actually, even before that, parang binubulungan na nung staff ni Senator Amy na i-cite na into contempt itong si Wamil, no? Pero parang hindi siya ata naririnig, no? So parang tumayo pa itong staff para bulungan itong si Senator Amy. When this was going on, Patrick, no, itong exchange between Senator Amy Marcos and Attorney Wamil, the witness, anong reaction ng mga ibang judges? Did they focus on what was happening? Did they continue with what they were doing? Can you give us a sense of what was happening in the rest of the court while they had this intense exchange? So mas nakafocus ako actually dun sa tao sa gallery, dun sa mga sideline, no? Kasi nakita ko mayroong mga apparent exchange of glances and slight noises na parang nagbubulungan sila. I want to ask you, before we return to the Senate, I want to ask you about something that our reporter Patrick Cruz said, no? So that there was a staff member of Senator Amy Marcos urging her to cite Attorney Wamil for contempt, no? What would have been the effect of such a move? First of all, can a lone senator judge cite a witness for contempt, or does it have to be voted on by the court? And what would have been the impact? Under the rules of impeachment of the Senate, a contempt citation should be by the presiding officer or by the Senate as a whole. And this is due to certain circumstances. For example, when a witness refuses to answer a question propounded by the counsels or by any of the senator judges, or when the witness is found to have been deliberately lying or have falsified testimony and is confronted with the truth regarding such lie or false testimony. So very alarming talaga yun kasi naniniwala ako na wala namang nilabag, mga kababayan. Hindi naman nagsisinungaling si Attorney Wamil, di ba? He just stood his ground, mga kababayan, stood his answer na hindi po ito magbago-bago kasi Amy Marcos is trying to get an answer, mga kababayan, na favorable para sa kanila. Di ba yun ang gusto niya mangyari kaya lang itong si Attorney Wamil, mga kababayan, nananatili doon sa kanyang sagot na hindi po, ma'am. Mali po yun na ang accountable officer, ang responsible dito, yung SDO. It should be the head of the office, di ba? None of this happened in the case of Attorney Wamil. We could characterize his quarrel with Senator Amy as standing your ground. Correct. He was standing his ground
trying to explain to the senator what he really said, because the senator was offering questions tending to make us believe that the witness said statements before or earlier that are now contrary to his later statements. And the witness said that he never said any of those. And I think this is a risk that many lawyers face, especially in court when judges start asking clarificatory questions, because counsels are prohibited from badgering witnesses. Badgering. Meaning, opposing counsels cannot ask questions that tend to harass the witness, because harassment really is an impediment to the truth. The purpose of the proceedings is to lay down and ascertain and express the truth. So badgering witnesses is absolutely prohibited. Oh. Unfortunately, the term badgering of witnesses does not apply in the Philippines to Yun judges. lang. So she was badgering the witnesses. And I think she should have been called out for that kind of behavior by the presiding officer, or at least in a caucus, di ba, in the future, there should be minimum standards that they all agree on, meaning the senators, as to how they should treat witnesses. After all, these witnesses are witnesses for the people. Tama naman yun 'di ba mga kababayan? Hindi mo dapat binabadger, hindi mo dapat ini-intimidate yung tawag dito, yung witness. Kasi itong witness ay sumasagot lamang ng naayon sa kanyang pagkakaunawa. And mga kababayan, hindi natin pwedeng isang tabi ng ang nakausap natin ay abogado. Alam niya ang kanyang mga pinagagawa. 'Di ba? Nakita natin dito, intimidated talaga, tense na tense itong si Senadora Amy Marcos that she's not getting the answer that she wanted. 'Di ba? Ay, Ma'am Gemma Agogo, salamat po sa pag-share ng blessing. Oy, nagbigay siya ng mga kababayan membership gift 5. Salamat at mga kababayan, may 5 tayong new member because of Ma'am Gemma Agogo. Hindi ko mai-post yung aking GCash dito, ma'am, kasi isa lang yung GCash ko tapos yung GCash ni Mrs. Wala siyang sariling GCash. GCash ko lang din yun. Kasi ayoko yung maraming nakakita dun sa GCash ko. Baka mamaya maraming magpadala. Di ba? Sorry po. Message na lang ako ma'am doon sa sa Go Philippines 2.0 kung po, 'di ba? Salamat. Bakit hindi ka na lang mag-resign, Robin? Ang sakit mo lang sa bank. hindi yan magre-resign, guys. Bakit kanyo? Si Robin Padilla nagsisilbi pa yan para sa mga Duterte. 'Di ba? Nagbabayad yan ng utang na loob. Oh. Wala nang clown sa Senate pag nag-resign yan. Sara Maldita, minamalit nila ang witness kahit pa abogado, lalo na si Robin Abno. Correct, mga kababayan. Pero, ayun nga dito kay Attorney Lulu, mga kababayan, wala na yan Hindi na, tawag dito kay Robin, kay, ang tawag nga niya dyan, mga kababayan, ay mga defense senator judge, di ba? Mga kababayan, kulang na lang tanggalin yung kanilang mga robe at magsabi na sila talaga na doon na sila sa depensa. Mga anti-impeachment, sabi ni Attorney Lulu. Ang role ni Robin, mga kababayan, ay pumasok sa issue po ng makuha yung simpatya ng tao. Diba? Baliwala na sa kanya yung magmukha siyang tanga, magmukha siyang bopols, magmukha siyang engot, kung ano-ano pang itawag natin sa kanya, wala na yon. Ang key role ni Robin Padilla, mga kababayan, ay kumuha ng simpatya at dalin sa ibang daigdig. 'Di ba? Kahit walang kinalaman sa mga pinag-uusapan, bahala ka diyan sa buhay mo. Ganon, mga kababayan. Dito naman kay Senator Amy Marcos, dahil wala na nga po si Pia, wala si Alan, dahil mukhang nananahimik 'di ba? Bigla nanahimik si Alan Isang beses na lang siya nagsalita.
Si Pia, mukhang pinapalamig niya lang yung sitwasyon after po nung siya ay mag-repost, mga kababayan, nung video ni Chel Jokno, yung Splice, di ba? Nanahimik siya bigla. So ngayon, ang pumapapel, number 1, na depensa nila itong si Amy. Dalin sa sistema po, mga ka-GPnatics, na walang kinalaman si BP Sara Duterte sa mga nangyayari sa pamamagitan ng chain of custody. Ang role naman ni Robin, mga kababayan, sabihin na ang confidential funds na yan ay ginastos para matigil po ang terrorism. Oh, 'di ba? May kanya-kanya silang role. May kanya-kanya silang mga trabaho. Kala naman makakalusot. At very alarming ito sa sa tawag dito, sa Senate sa presiding officer kasi pinatigil ni Jesus Escudero si Attorney Wamil na makipag-argue. Hindi naman siya nakikipag-argue mga kababayan. Again, ulitin ko sa tingin ko doon, he just stood his ground, mga kababayan, standing his ground, na yung kanyang pagkakaunawa bilang isang abogado, ng accountable officer dito or accountable, mga kababayan, hindi yung SDO. Diba? Taliwas dun sa sinasabi ni Amy. Dahil, again, mga kababayan, sino ba ang pumirma ng mga acknowledgement receipt na yan? Diba ang BP Sara Duterte? Hindi naman lalabas yan, mga kababayan, without her signature. Oh. So therefore, dapat hindi mo pinigilan yun. Ang sabi nga ni Attorney Lulu, badgering, ini-intimidate mo. Pinatawag nyo yan dyan para tanungin, magkaroon ng mga clarificatory question. Diba? I-clarify yung mga bagay-bagay. Hindi ka pwedeng maging tawag dito, hindi ka pwedeng, mga kababayan, makipagtalo ka dyan dahil doon sa gusto mo. Sila yung nag-imbestiga. Siyempre, meron silang tinatawag na standard. 'Di ba? Ika-clarify mo lang yung mga bagay-bagay, hindi yung mas marunong ka pa sa kanila. Oh. 'Di ba? Ayaw nga niya siya pasagutin ng tamang paliwanag. Kasi nga, yung tamang paliwanag ni Attorney Wamil, yun ang dumudurog sa kanila. Yun po ang nagpapaliwanag na may pananagutan si BP Sara Duterte na ayaw nilang marinig ng tao. Diba? Lalong-lalo na pag nagtatagalog. Nung nakaraan si Attorney Powa, tinatagalog ni Attorney Lorna Kapunan, ayaw niya. Kasi mas naiintindihan ng tao yun Makukuha ng tao, mas magigets ng tao. Diba? Na mayroong kasalanan, may ginawang mali dito si BP Sara Duterte. Yun ang ayaw nilang marinig ng tao. Dapat si Quezon nagsalita din sa mga senador judge kapag over na sa OA ang mga tanong. Correct, mga kababayan. Kaya lang parang may takot din 'Di ba? Ay nako. Anyway, mga ka-GPnatics, salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Mama Gemma Gogo, thank you so much. Mama Lorena Pajardo, sa lahat ng mga naging members natin, mga kababayan, na walang sawa. Tayo po ay patuloy na nagsusurvive dahil sa mga panonood nyo, paglalike nyo po sa channel natin. Hindi man ganun kalakihan, mga kababayan, at least meron tayong peace of mind, meron tayong kalayaan, 'di ba? Freedom to express ourselves, mga kababayan, to express our own opinion, na wala tayong kinatatakutan, wala tayong iniilagan. Yan ang kagandahan ng pagiging isang sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, soloista, 'di ba? At least wala po tayong tinatapakang mga tao. Hindi tayo nagsasalita ng kung anong mga bagay. We are just making our own opinion, mga kababayan, based po dun sa mga napapanood natin, base po doon sa mga arok ng utak natin. Thank you so much sa lahat, mga kababayan. Again, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. Sa mga sulok kayo ng mundo ngayon naroroon, mga ka-GPnatics, huwag po sana kayo magsawa. Sa ulitin, bye-bye guys, bye for now. Sir Michael Pangan.